Naniniwala ba kayo na ang buhay ay maikli lang? Kung tatanungin nyo naman ako, naniniwala ako sa pag oras mo na, oras mo na. Pero syempre, iba din yung nag-iingat. Sa video ito, tatalakayin natin ang 10 deadliest animals na makikita dito sa Pilipinas. So, ano pang iniintay natin? Simulan na natin to. Number 10. Blue Rig Octopus. Pugita? Totoo nga ba ito? Great big long neon lights. Oh, look at that bright color change. Gorgeous. But they're still in. Medyo kakaiba ito no? Huwag kayong magpaloko dito sa Blue Rig Octopus na to. Dahil sa napakaganda nitong kulay, aakalain natin talagang ang cute na nito. Kasabihan nga daw tayo no? Cute man din sa paningin, nakakamatay din. Pero ang tanong, bakit nga ba siya deadliest? Malaki ba itong octopus na to? Malakas nga ba siyang magat? Ang katunayan ay napakaliit nitong octopus na to. Napasali siya sa deadliest dahil sa kanyang deadly venom. Ilang octopus na to ay meron siyang venomous neurotoxin, so known as tetrodotoxin. Itong tetrodotoxin ay kilala bilang mas mataas or 1,000 times na mas deadly sa cyanide. Alam nyo bang wala pang gamot sa venom nito? Kaya ganyan din kadelikado kapag nakagat ka nito. Kapag natimingan ka naman ng Blue Rig Octopus, agarang humingi ng respiratory assistance. Kasi ang respiratory ng ating katawan ay yun yung dinedirektang sinisira ng venom na to. Number 9. Centipede o alupihan. Bata pa lang ako, talagang takot na ako sa alupihang to. Bukod sa napakapangit ng itsura nito, nakakakilabot din kapag ginapangan ka. Kaya maglinis kayo lagi ng kapaligiran nyo kasi nasa sulok-sulok lagi ito. May mga alupihan naman na hindi nakakamatay. Pero ang problema nga naman is hindi natin alam kung ano yung nakakamatay at ano ang hindi. Kaya mas mabuti na lamang na iwasan na lang talaga lahat ng klase ng alupihan. Ang pangwalo naman natin ay gagamba, spiders. Alam naman natin na hindi lahat ng gagamba ay nakakamatay. May mga iilan-ilan lang talaga na napakadelikado. Yun yung mga tinatawag na deadliest. Mga kumalat sa social media na meron daw nakikitang redback spider dito sa Pilipinas. Pero hanggang walang masyadong matibay na ebidensya, magsisilbi lamang na kuro-kuro or edited yung sinasabi nila. Nakita daw ito sa Mindanao part ng Pilipinas. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang itsura ng redback spider. Para pag na-encounter nyo man to, at least may idea na kayo na napakadelikado nitong gagambang to. Number 7. Scorpions. Ang magandang balita about sa scorpions ay hindi sila nangangagat. Teka lang, deadliest pero hindi nangangagat? Ano yun? Tama, hindi siya nangangagat pero nanunusok siya gamit ang kanyang buntot. Yun yung part na may lason. And yun yung part na pwede kang mamatay. Maswerte ba din tayo na dito sa Pilipinas maraming hindi nakakamatay ng mga scorpions. Pero kaya nga nandito tayo sa top 10 deadliest kasi may mga iba pa din na nakakamatay na scorpion dito sa Pilipinas. Kapag natusok ka ng scorpion, asahan mong mamamaga ito at mamamanhid. Sa kabutihang palad, pwede namang magamot kapag natusok ka ng scorpions. Minsan, hindi na sa wild makikita ang mga scorpions. Marami yan ding nagbebenta nito online. Number 6. Shark o pating. Ang Pilipinas ay napapalibutan ng mga tubig. So hindi nakakapagtaka kung may mga pating sa mga ibang lugar dito sa Pilipinas. Nagkaroon na ako ng encounter sa isang pating. Dun sa probinsya namin dati, may nakita silang pating and nahuli ito. Marami ang nagtaka bakit nga ba may napadpad na pating dun sa lugar namin, hindi naman kalaliman yung dagat dun. Ang sabi ng mga tao sa amin, naligaw daw to kasi manganganak. Sa kasamaang palad, kinatay nila ito kasi natatakot din sila dahil delikado nga din. Baka may mga madaling mga bata na naliligo sa dagat.
And nagulat sila dahil may mga anak dun sa tiyan ng pating. Dun ko nakita kung gaano kalaki ang isang pating. And masasabi kong napakadelikado nga naman talaga. Kaya nararapat lang nakasama ito sa ating top 10 deadliest na animals dito sa Pilipinas. Snakes o ahas ang ating number 4. Kasabihan tayo na delikado ang may kaibigang ahas. Ano pa kaya kung totoong ahas ang iyong makikita? Kung sa ibang lugar madami silang cobra, tayo meron din. Ito ang tinatawag na Philippine Cobra. Mayroong 179 species na ahas dito sa Pilipinas. 14 nito ay poisonous and delikado sa tao. Kaya mag-ingat lagi. Kahit saan may ahas. Hindi natin alam, baka yung kasama mo isa ding ahas. Joke lang yun. Number 3, jellyfish. Isa itong rason kung bakit medyo takot na ako sa tubig dagat. Dahil ilang beses na akong nesting ng jellyfish. Alam nyo naman kung nakasubscribe kayo sa channel natin na matagal na, mahilig tayo sa adventure. Ang box jellyfish ay isa sa pinakadelikadong creatures sa buong mundo. Ang dami nang napapatay nito. Nangunguna ang listahan ng Australia and sa Pilipinas, madami din ganito. Pero alam nyo naman tayong mga Pilipino, may gamot tayo sa lahat. Isang laging ginagamot sa sting ng jellyfish ay ang suka. So sinasabing totoo ito, pero ito lang lagi ang karaniwang ginagamot kapag na-sting ng jellyfish. Kaya pag may nakita kang jellyfish, nang magtangkang lumangoy, baka masting ka pa nito. Sa konting venom nito, ay kayang patigilin ang iyong puso. Hindi yan ang magiging dahilan sa pagkakaroon ng seizures. Kaya siguraduhin mo nang walang jellyfish kapag mayroon tayong mga outing o swimming, lalong-lalo na sa beach. Number 2, dogs o aso. Yun naman na dito sa Pilipinas napakadaming pakawalang aso. Kahit sa ang sulok ata ng Pilipinas may makikita kang aso sa kalsada. Sabi nga nila, a man's best friend is a dog. Magiging best friend mo pa kaya ito kapag ikay nilapaan nito? May klaseng aso dito sa Pilipinas, iba't ibang klase ng breed. Pero bukod dun, ang nakakamatay talaga is yung rabies. Pero maniniwala pa kayo pag sinabi kong karamihan ng mga aso na nakamamatay ay ang askal. Dahil bukod sa laging gutom ang mga asong to, sila yung mga aso na hindi na-injectionan ng anti-rabies. Pero hindi pa din pwede nating i-exclude ang mga malalaking aso at saka mga hybrid na aso. Kahit wala man silang rabies, dahil tapos na silang napa-injectionan, matakot ka pa din dahil sa sobrang lalakas ng mga gantong klaseng aso, kaya kang patayin sa pagkakagat lang. So dumako na tayo sa number 1, mosquitoes o lamok. Alam naman natin dito sa Pilipinas na napakadaming lamok. Alam nyo ba, noong 2013, mayroong 42,207 na dengue cases dito sa Pilipinas. Mahirap na kalaban ang dengue. Dahil bukod sa maliit to, hindi ito masyadong napapansin. Kung nagbabalak kayong pumunta sa mga bundok, sa bukid, make sure na meron kayong panglaban sa lamok. Mahirap nang matimingan ng lamok na carrier ng dengue. Hindi ko aakalain na lamok ang magiging number 1 natin. I hope may natutunan kayo sa araw na to. Yan yung 10 deadliest creatures, deadliest animals dito sa Pilipinas. Kaya sa next time na may mga adventure kayo, alam nyo na. So hanggang sa muli. At ang tanong natin para sa araw na to, kung pipili kayo between bundok or sa dagat, ano ang pipiliin nyo? So comment down below sa mga sagot nyo. And yung pinakamadaming sagot na bundok or dagat, yun yung mga isa-shoutout natin. So ano pa inaantay nyo? Comment na! So this is your boy Gagamboy and happy keeping, happy hunting. Ingat kayo lagi and stay home. I hope may natutunan kayo sa araw na to. And if hindi ka pa na-subscribe, make sure to subscribe kasi marami pa tayong videos na gagawin katulad nito. And paki-click na din yung notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako. Ito pala yung mga
sumagot ng tama dun sa tanong natin last video, and shoutout sa kanila. Rafael Tapay, ayan, sabi nila, Isabella sir. Ka Spider, ayan, Isabella din, and Nueva Ecija. Marco Online YT, Isabella ang alam ko na may summon spider. So yan, tama kayo sa Isabella. Mostly sa Isabella ang maraming gagamba. So sagutin nyo yung tanong natin para sa video na to, and yun yung mga isa-shoutout ko sa next video. So alin nga ba ang gusto nyo? Dagat nga ba? Or sa bundok? Let's go!